updates sa mga programa, cash gift distribution at sa Universal Social Pension ng National Commission of Senior Citizens ating tatalakayin. Kasama si NCSC Chairperson, Attorney Maria Merceditas Gutierrez. Attorney Gutierrez, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas Ngayon. Hi, magandang tanghali naman at magandang tanghali din sa mga nakikinig sa atin, especially sa ating mga senior citizens at Happy Labor Day. Happy Labor Day po, Attorney. Well, simulan po natin, Attorney, ano-ano po at kamusta na po ang mga programa at serbisyo ng NCSC sa ngayon para po sa kapakanan, siyempre, ng ating mga senior citizens? Yung programa ng NCSC ay ang pagbibigay ng tinatawag na centenarian gift o yung mga milestone gifts para sa ating mga senior citizens na umabot ng 80, 85, 90, 95. At na ito ay sila makakatanggap ng 10,000 pesos pag reach sa age na yan at 100,000 naman sa naka-reach ng 100 years old. Patuloy nating ibinibigay yan, pinapamahagi sa buong Pilipinas, sa ating mga regions, may regional offices tayo na siyang nag-aabot sa ating mga grantees, sa ating mga senior citizens ng pera na yan. At ang iba namang mga programa at serbisyo ay pinamimigay naman ng ibang ahensya natin ng gobyerno. Maraming serbisyo at programa ang ating pamahalaan na pinapatupad ng mga government agencies natin or government departments. Ma'am, paano po ninyo tinitiyak na itong mga programang ito ay naaabot maging yung mga senior citizens sa malalayong lugar, lalo na po dun sa mga liblib? Dahil kasi meron naman tayong OSCA at may OSCA tayo sa bawat munisipyo. At ang OSCA ay may kaugnayan sa mga barangay. At diyan makikita kung sino ba ang mga senior citizens na dapat na makatanggap ng mga benepisyo. Dahil ang ating OSCA ay may listahan at nagbibigay ng ID para sa ating mga senior citizens. At ang mga barangay ang tumutulong sa ating mga senior citizens upang sila ay makapunta sa ating OSCA at makakuha ng kanilang card para ma-avail ang lahat ng mga serbisyo na dapat na para sa ating mga senior citizens. Okay. Attorney, yung nabanggit mo kanina na cash gift distribution. Can you share with us yung inyo pong pamamahagi nito? Kamusta po ang estado at paano nyo po nalalampasan o natutugunan yung mga challenges na kaakibat nito para maipaabot yung cash gift? Ang komisyon ay naghihintay sa mga application forms na ipinapadala ng OSCA sa ating mga region. So ang ating mga seniors ay dapat magpunta sa OSCA at then mag-fill up ng forms. At alam nila yan na pagka pumunta sila, pipill upan nila yung forms na pinamahagi ng komisyon. At pag-evaluate ng OSCA na sila ay naandiyan pa at sila ay nakaabot sa edad na yan na magkakaroon sila ng regalo, ay ibigpapadala na yan sa atin ng region, dito na sa komisyon at magkakaroon ng validation at evaluation at validation at bago ibigay, alam mo naman, titingnan din natin kung nandiyan pa sila bago ibigay at nagse-set ng date ang komisyon sa pamamahagi ng cash gift. Bago ako dumating, ang pamamahagi ay sa pamamagitan ng personal na pagbibigay ng mga tauhan ng komisyon. Pero napakadami nating grantees na kaya ang mula nang dumating ako ay sinuggest ko na gawin na natin sa pamamagitan ng pagpapadala sa bangko. Kaya ngayon, hinihinga na namin ng ang mga ating mga senior citizens na makakatanggap na kung sila may bank account, ay ipadala sa amin at gumagawa na din kami ng paraan at isipag-usap kami sa land bank at sa iba pang mga maaaring mapagdalhan o mapag-remit ng kanilang cash gift from the commission. Kasi napakadami Napakadami ng mga nagkiklaim at napakaliit naman ang aming opisina para matugunan. Kaya para mapadali, gumagawa kami ng paraan na matugunan namin ang madali. Pero malaki na din ang utilization namin ng budget at marami na kami napagbigyan kahit na medyo kulang ang aming personnel.
Attorney, may paglilinaw po ang NCSC na ang cash gift ay hindi ayuda, kundi pagkilala. Paano niyo po pinapaliwanag ito kilala sa yan. publiko? Opo. Hindi, dahil kasi yung mga serbisyo ng ating mga matatanda na sa ating komunidad, sa ating bansa, ay sila ay may kinalaman sa ating mga, kung ano man ang ating naging pag-unlad. Sa halimbawa ng ating mga teachers, yung mga retired na umabot ng 80, 85, 90, 95, 100, masasabi natin na sila ay naglingkod sa ating bayan. Nagturo sa ating mga kabataan na ngayon ay naghahanap buhay na rin, naging teacher o naging engineer na rin. Lahat ng ating binibigyan ay nakapaglingkod sa ating bayan na karapatan lang naman nila na magkaroon ng regalo sa ating pamahalaan. Kagaya nung meron kami binigyan ng 100 years old na ang dati niyang trabaho, security guard. Ang pagiging security guard ay isang marangal na trabaho dahil sila ang naglilingkod sa ating mga pribadong tanggapan o kumpanya na para mapamalagaan, keep them safe and secure, ang mga empleyado at ang business, diba? Sa halip na ang mga kapulisan natin ay magsiserve, itong mga private na mga security guards, ang kinukuha nila, nakakatulong sa pag-maintain ng peace and order sa ating bayan. So, yan ang regalo sa kanila. Okay. Attorney, tungkol naman po sa panukalang Universal Social Pension, ano na po ang pinakauling update sa isinusulong na batas na magbibigay ng buwan ng pensyon sa lahat ng senior citizens? Ito kasi marami nagsasabi na aprubahan na daw. Pero ito ay nasa House of Representatives. Na-aprubahan na sa committee level. So Committee on Senior Citizens. At diyan, pag-uusapan pa kung magkano ba at dadalhin pa yan sa ating Senado upang pag-usapan na naman. Bago ito, padala sa ating Pangulo para maging lubos na batas. Kaya wala pa yan. Ang sinasangong Universal Social Pension na ibibigay sa ating mga senior citizens ay lahat covered. Kasi ngayon, ang social pension na ibinibigay ng DSWD na para lamang sa mga indigent na senior citizens. Pero pag nakapasa yung Universal Social Pension, lahat mabibigyan na. Attorney, kung may sasabatas na nga po itong Universal Social Pension, paano paghahandaan ng NCSC yung implementation nito, lalo na sa lumalaking bilang ng mga benepisaryo? Yan ay hindi pa natin alam kung ang mamamahagi ay ang komisyon. Kung ito man ay mabigay sa komisyon, handa naman po natin tanggapin ang ganyang katungkulan at gagawin po natin ang magagawa upang ma-implement natin ng maayos ang batas na yan na magbibigay ng benepisyo sa lahat ng ating senior citizens. Okay. Attorney, sa ngayon po, paano naman po naiiba ang kasalukuyang social pension program para po sa indigent seniors kumpara po sa planong Universal Social Pension? Dahil kasi nga, wala nang pipiliin as to whether indigent or not. At saka kung may pension ka o wala, ito ay ibibigay sa lahat. Basta sinabing senior citizens ka, registered ka as a senior citizen, pwede ka nang tumanggap. At pwede pa sa ating kahit na yung mga ating mga senior citizens na nasa abroad, pwede din silang tumanggap. So, Attorney, may follow-up lang po ako doon. Paano po yung mga bedridden, nasa malayong lugar, pupunta yung kamag-anak nila sa OSCA para yung OSCA bibisitahin sila? Ganun po ba ang proseso? Pwede naman yung gano'n. Pwede naman sila mag-authorize ng kamag-anak. At talaga namang bibigyan natin sila ng pamamaraan o talagang ibibigyan natin sila ng pagkakataon through their representatives na makuha ang kanilang benepisyo. Alright, Okay. ma'am. Mensahe niyo na lang po sa ating mga senior citizens na nakatutok sa atin ngayon. Lagi nagiging problema namin yung pag-register ng mga senior citizens. Akin pong ini-encourage ang lahat ng ating mga senior citizens na mag-register as a senior sa
National Commission of Senior Citizens. Pumunta lang doon sa website at mag-register. At yung lahat ng aabot ng age na 80, 85, 90, 95 at 100, bago pa lang mag-80 o bago pa lang mag-birthday, bago dumating sa mga edad na yan, ay kumuha na o mag-fill up na ng application form sa mga OSCA kung saan kayo nakatira at nakakasakop sa inyo. At para naman, bago pa lang, para pag nag-birthday kayo, matanggap nyo na ang regalo galing sa ating pamahalaan. At ang regalo na yan ay hindi ibibigay ng OSCA, ang nagbibigay ang National Commission of Senior Citizens. Kasi may mga reports kami na natatanggap, madami na pag napupunta sa OSCA, ang sinasabi, wala kami pera. Hindi naman ang OSCA ang nagbibigay niyan. Ang nagbibigay niyan ay ang National Commission of Senior Citizens. Basta meron kayong birth certificate na maipapakita at meron kayong picture, yung full body na picture, ay magkukwalify na kayo sa aming benepisyo. Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras at impormasyon. National Commission of Senior Citizens Chairperson, Attorney Maria Merceditas Gutierrez. Thank you po.